Hallelujah! Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Sa mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Panginoon, tayo ay sama-sama magpupuri, lalapit at kakain ng kanyang mga salita. Hallelujah! Iniimbitahan ko po ang lahat, offline at online. Tayo po ay makiisa. Namnamin natin ang banal na Espiritu ngayong hapon na ito. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo po magsambit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! Lord Jesus, salamat sa iyo, Panginoon. Nagpila kayo, O Diyos. Hallelujah! Worship your name, O God. Kayo ang Diyos, all mula namin hanggang kayo, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, O God. Napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah! Sila namin, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong kaligtasan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah! Kayo ang aming mga sa ligan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti ni Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinagkakain sa inyong bawat isa. Ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Ang mga hindi po namin nakasama ngayon sa oras na ito. Panginoon, ang mga nanonood ngayon, Panginoon, ano man ang kanilang ginagawa, O God, hipuin yung kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah. Tatagin ang bawat isa, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu. Hallelujah. Panginoon Diyos, ay lalapit, Panginoon. Anumang karumihan na yung nakikita sa amin, Panginoon, O God, patawarin niyo kami, Panginoon. Patuloy, O God, na linisin ang iyong banal na dugo mula sa aming kaisipan, Panginoon, mula sa aming mga labi, Panginoon. Hallelujah. At tanging, O Diyos, mapupurihan ka namin at laging maitaas sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, mula po sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, ng iyong gawain, O God. Patuloy, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ilaw, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. Gamitin namin, Panginoon, ito pakibaka, Panginoon, sa mundong ito. Hallelujah. Salamat po, O God. At patuloy na hinihingi namin, Panginoon, dakilang yung pagsama sa bawat isa. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ano man, nasan man tayo, kung ginagawa natin, sama-sama tayo magpupuri sa mga oras na ito. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Sige po, tayo po'y umawit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda. Amen. Hallelujah. Jesus. Sige po. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang mamuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Yes, Lord. Sa bawat araw na dumaraan. Amen. Na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Yes, Lord. Mula sa aming mga labi. Sa Amen. Lahat ng mga Diyos ay magpupuri. Hallelujah. mula sa labi kong Yes, Lord. Jesus, sa buhay namin. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang inusan kong gabay, wala sa iyong maipapantay. Amen. Sa bawat umaga. Sa bawat umagang kay ganda, simula ang mamuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawi. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Diyos, sa bawat mga labi. Mula sa labi kong nagpupuri, Hallelujah. mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay.
walang sa amin na tulad niyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbago. Nagmamayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nagdamot. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, Panginoon. Dahil sa iyong nanging pagmamahal, ako ay natubos
siya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Hindi kayo madamot, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at Panginoon, yung muli ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Muli, o dahil kami, Panginoon, ay sama-sama nalangin, Panginoon, at nakukurit, sumasamba, Panginoon. Tanggapin ang aming haing banal, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. At ang lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, sige po, tayo po ay makakapakinig ng special number mula sa ating kapatid, si Sister Marie Sikihor. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God po. Salamat sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay napakabuti sa atin. Amen. Amen. Talagang hindi po nakakasawang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay sobrang napakadakila sa buhay natin. Amen. Siya yung shepherd ng buhay natin, ng ating puso. Amen. Kaya po yung aawitin ko is Shepherd of my heart. Hallelujah. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awit. This heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I trust in you, Shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no end. You've loved me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my eyes, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So let the cold winds blow, and let the storms rage all around. I trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the master's call, I trust in you, Shepherd of my heart. Yes, Lord. Hallelujah. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I
Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Yes. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po? So, praise God po. Napakaganda po nung mga inawit natin at yung inawit po ni Sister Marina. Iyak naman po kami dun sa kanta. Kasi, totoo po yun. Kasi actually po yung message nga po ng topic ngayon is, ano po siya, related dun sa kanta. So, yung parang, tayo po yung pagmamahal ni God. Yun talaga yung nagpapatatag sa ating saka merong sumasama sa atin, kada mga pinagdaraanan natin, yun yung Diyos na nagmamahal ng tapat sa atin. Diba? So, tayo nga po ay manalangin at imbitahan po natin ang banal na Espiritu na siya po ang sumama at magpaliwanag sa atin kung ano pong naiisip. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pura basa kaya rababaka. We praise you, Abba Father. Maraming salamat po, Panginoon. Lagi po kami magpapasalamat sa dakilan yung pagmamahal, Panginoon ko, sa buhay na binigay at pag-asa binigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat po. Nag-iisip niyo po kami, na binigyan niyo po kami ng pag-asa na magamit na muli para sa inyong kalwalhatian. Kuya Sayarabaka, Angka Sayarabaka. Patawarin niyo nga po kami sa anumang pong karumihan, kasalanan namin sa isip, sa salita, sa gawa, sinadya o hindi man po sinadya. Kami po ay nagpapakumbaba, linisin niyo po ang puso, kaluluwa, isipan namin, buong katawan ng pagkatao namin, Lord. Nawa po ito'y maging magandang offering sa inyo, Panginoon po, ng pamamagitan ng banal ng inyong dugo, O Jesus Christ. Heal, Rabasi, Ikasaya, Rabaka. Cleanse our heart, Lord. Fill us with thy Holy Spirit. Empty me, empty all of us, God, of ourselves, and fill us with thy Holy Spirit completely, Lord, na ikaw po ang magsasalita sa amin, Lord. Ikaw po ang magiging guro namin, Lord. Wala nang iba pa, Lord. Ikaw lamang po ang magturo sa amin. Panginoon ko, itinataas po namin kung ano man po mga isasabihin niyo, Lord. Ikaw po ang manahan sa akin, sa bawat isa. Sa kung sino pang po makakapanood, Lord, kausapin niyo po ang puso't isipan namin, Lord, na makita po ng bawat isa ang dakilan yung pagmamahal sa amin. At yun nawa po, Panginoon ko, ang magiging kapitan namin, Lord, para po, Panginoon ko, manindigan po sa katotohanan, para po manindigan, Panginoon ko, hanggang sa wakas, Lord, hanggang makita ka namin ng mukha sa mukha. Mahal na mahal ka po namin, Abba Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. We all humble ourselves, Lord. We can't do anything without you. Fill us and be with us, O Holy Spirit. And we're lifting you up alone, you alone, Abba Father, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord, amen. So, ngayon po is, ito po yung, ano po, so makikita nyo po sa screen ay, yun. So, nakalagay po dyan, yung title po is, Know Who You Are. Mamaya ko na po sasabihin, yung testimony ko, baliktad naman. Habang may oras pa, kasi natatagalan ako minsan pag nagtitestimony ako. So, mamaya ko yung testimony. Pero yung title po natin is, Know Who You Are. Kung makikita nyo po doon sa picture, parang may babae, tas malakas yung ulan, tapos para siya may kasama. So, makikita po natin sa mamaya sa mensahe na yun. So, yun po na parang sa buhay po natin, marami po sa atin ngayon, maraming pinagdaraanan. Alam ko po yun, lahat po tayo may pinagdaraanan. Minsan nakala natin mag-isa lang tayo, sa mga dilubyos o sa storm sa buhay natin. Minsan hirap na tayo. Pero tandaan natin, andun si Jesus Christ, andun ang Holy Spirit na kasama natin, na siya po yung shelter natin, na hindi niya tayo pababayaan, na kahit nahihirapan tayo, andun siya, yakap-yakap niya po tayo, mahal po tayo ni God. Okay? So, kailangan lang po natin malaman kung sino ba po ba tayo. Kasi kung hindi po natin alam kung sino tayo, panghihinaan tayo ng loob. Kasi isipan natin na parang wala ng pag-asa. Pero pag nalaman po natin na mahal, tayo po ay mahal ng Diyos at kasama natin ang Diyos, at tayo po ay mga lingkod at anak ng Diyos, hindi po tayo panghihinaan ng loob. Kasi alam po natin na may kasama tayo. So, know who you are. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Okay? So, unang Pedro chapter 2 verse 9. Ang gagamitin ko pong salin lahat po ang salita ng Diyos. So, basahin po natin lahat. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Praise God. Napakaganda po ng message. So,
tayo po, okay? So, si Sister Che, si Sister Marie, si Pastora Divine, at lahat pa po ng nakakapanood nito, hindi man po sila nakarating. Alam ko po na ang mga nakakapanood nito na lingkod at anak ng Diyos, tayo po ay mga pinili ng Diyos. So, ibig sabihin po, di ba, parang ordinaryong tao lang tayo, pero sa bilyon, zilyon na tao sa buong mundo, wala man tayong posisyon sa kumpanya, wala man tayong magagarang bahay o anuman, wala man po tayo nun, tandaan po natin, ito po ang pinakamataas na katungkulan. Kasi ang tumawag po sa atin yung pinakamataas. Wala nang tataas pa. Yun po si Jesus Christ, ang Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga po, pag sinabi pong ikaw ay lingkod ng Diyos, yung palang ay maganap na. Kasi naglilingkod ka sa Diyos. Okay po? So, tapos praise be to God, pinili. Ibig sabihin, maraming opsyon. Pero isa tayo sa mga pinili ng Diyos. The moment na makakilala kay Jesus Christ, the moment na pinagbigyan ka ng chance na makapaglingkod kay God sa pag-pray, sa pag-preach ng Word of God, pag-share, kahit pag-ultimo pagbasa ng Bible messages, pag-aawit, isa po yung malaki privilege na naglilingkod po tayo sa ating Diyos. Sabi, mga maharlika. Okay, so just imagine, tayo po ay mga maharlika, mga prinsesa, mga prinsipe. So, ibig sabihin po na pag sinabing maharlika, galing tayo sa kaharian. Okay, so just imagine, nandito tayo, praise be to God, pero meron tayong pinanggalingan ng kaharian. Okay? At doon din tayo babalik, okay, sa kaharian na yun, sa kaharian ng ating Diyos. At mga mamamayan ng Diyos. Okay? Tayo po ay pag-aari ng ating Diyos. Okay? Kaya nga pinagi sinasabi ko na kapag alam ko na may nagdidesisyon sa buhay ko, na labag sa loob ko, na alam kong hindi tama, lagi ko sinasabi, wala akong susundin kundi ang Diyos ko. Kasi siya lang ang nagmamayari sa atin. So, wag po natin hayaan na, kumbaga, pangunahan yung buhay natin ng ibang tao dahil mas mata sila o dahil sa pinapasabutan tayo or ano, hindi po. Ang masusunod lagi is si God. Kaya nga po, pag may gusto tayo, kung ano lagi mo sinasabi, manag-pray ka, God, your holy will be done. Kasi pag kalooban ni God ang naganap, perfect yun. Kasi gusto ni God is talagang mapabuti tayo. Okay pa? Sabi doon, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga na gawa. Ibig sabihin, nung pinili tayo ni God, may purpose si God sa pagpili niya. Okay? So, at ang purpose ni God ni noon ay ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Totoo po yun. So, kaya nga minsan kapag pag masama pakiramdam natin, o ano, kung nasa bingit ka ng kamatayan, sabihin mo, I will not die but live and declare the goodness of my Lord. Kasi may purpose ako sa buhay. Kaya hindi ko tinatanggap na mawawakasan dito nang hindi ko nabibigyan ng kapurihan ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin po, ang buhay na ito ay may purpose. The moment na gumising ka, praise God, mag-share ka tungkol kay God. Online, offline, anumang pamamaraan, sino man pasalubong mo, share God. Okay po? Kasi may purpose po sila sa buhay natin. Sabi, kahanga-hanga naman po talaga ang ating. Okay? So, sa bawat makikita natin sa buong mundo, ang kabutihan, lahat po yun galing sa ating Panginoon. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Bakit sinabing mula sa kadiliman? Kasi lahat po tayo nagkasala. Okay? So, lahat po tayo, wala pong masasabi na, banal na ako na. Hindi po. Lahat po tayo ay nagkasala. At maraming salamat kay Jesus Christ. Because of the holy blood of Jesus Christ, we were cleansed. So, pinatawad niya tayo at kapag humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos, tapat siya. So, kapag every time humingi ka ng Lord, patawarin sa kasalanan po, linisin niyo po ang banal na dugo ng inyong anak na si Jesus Cristo, nililinis at nililinis niya tayo. Napakabuti po ng ating Diyos. Kaya po sabi niya, tinawag niya tayo sa kadiliman, dati nasa kasalanan tayo, ngayon ay nasa kaliwanagan. Through Jesus Christ. Kaya napakasarap po talaga ng pagmamahal ng Diyos tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Sino nga po yung liwanag? Tandaan niyo po. Sino ang kaliwanagan? Jesus Christ. So, ibig sabihin, ganun tayo kamahal ni God. Tinanggal ka niya sa kadiliman, dinala ka kanya kay Jesus Christ, kaya po yung kaliwanagan. Kaya kung ano man po yung kaliwanagan na meron tayo is because of Jesus Christ. Okay? So, praise be to God. Tapos, ito po yung mga pag-aaralan natin. Ito, sabi, know who you are. Sino nga po ba talaga tayo? Sabi, you are created by God. You are a child of God. So, kapag nilikha tayo ng Diyos, tayo po ay mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka niya. Kapag mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kapag kung nagkamali ka man, ididisiplina ka lang niya. Bakit ka didisiplina ng God? Kasi gusto ni God ayusin ka. Dahil gusto ni God maging puro tayo. Gusto ni God na makasama tayo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Okay? So, basahin po natin sa Efeso o sa Ephesians chapter 2 verse 10.
nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalagana ng Diyos na gawin natin. Amen. So, basahin ko po. Sabi, nilikha tayo. So, hindi sinabing ikaw lang, di ba? Tayo. So, lahat ng may hininga, babae, lalaki, nilikha ng Diyos. Kristiyano o hindi man Kristiyano, nilikha ng Diyos. Kaya pag may nakakasalumuha ako ng ibang relihiyon, hindi nila ina-acknowledge. Kasi sinasabi ko talaga, nilikha ka ng Diyos. Anak tayo lahat. Nilikha ka ng Diyos. At kung say, okay, iba po yun eh. Nilikha lahat ang natao ng Diyos. Pero, yung iba, hindi sila anak ng Diyos. Bakit? Anong pinakaiba nun? Kasi po, lahat ng tumanggap kay Jesus Christ at sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Okay? So, kaya po nakakaawa po yung iba, hindi naman sa pag-ano na iba yung pananampalataya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, hari sila ni God, mahal din sila ni God. Kaya nga po tayo po, maraming salamat sa Diyos. Tayo po na naging anak ng Diyos through Jesus Christ. Sana po magamit tayo para po makuha yung mga kaluluwa na yun na nasa kadiliman. Huwag po tayo mahiya, atheist yan o ano, nagte-testify ka lang naman eh. Minsan yung pang gustong-gusto kong ginagawa, minsan nahanap ko talaga kung sino yung mga atheist, yung mga free thinker. Kasi doon ako gusto kong mag-testify. Gusto kong malaman nila na may Diyos. Kasi yun po talaga ang purpose natin sa buhay, na magdala po ng mga kaluluwa sa ating Panginoon Diyos. Okay po? At kaya po tayong tulungan ni God kasi anyway po ang magsasalita ang banal na Spirit. Okay po? Sabi doon, at sa pakikipag-iyon. So, nilikha tayo ni God at naging anak tayo sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Kapag nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, ibig sabihin one heart. Ibig sabihin, sinusunod mo si Jesus Christ. Okay? So, kung gusto natin tayo po talaga ikilalanin bilang mga anak ng Diyos, lahat na inutos si Jesus Christ, sundin natin. Ay, hindi naman tayo mapapasama sa lahat ng inutos si Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Totoo po yan. Dati po, nasa kadiliman tayo. Ako dati is, grabe ako sa idolatry. Kasi walang nagsabi sa akin noon. Kasi lumaki ako na ang paniniwala namin, yung mga santo ay Diyos. So, pinapaluhod kami, walang nagsabi sa amin. Pero maraming salamat sa Diyos na hindi ni God tinapos yung buhay ko nang hindi ako nakakilala sa Kanya. So, yun po ang lagi natin ipasalamat na kapag nakakilala kay God, praise God, ibig sabihin, isa ka sa mga pinili ng Diyos. Isa ka sa mahal at tinitingnan ka lagi ng Diyos na ang anak na to, ililigtas ko to, gagamitin ko to. Kaya maraming salamat kay God. At yun din po sana po ang maging heart's desire natin. Na, totoo po yan, maraming tao na hindi nakakakilala kay God. Bakit? Kasi ilan-ilan lang sa mga napili ng Diyos ang naghahayag ng kanyang salita. At sana po tayo po, ng mga lingkod ng Diyos, ay maging isa sa tunay na anak ng Diyos na matapang na maghahayag ng kanyang salita. Okay ba? So, kaya hindi ganyan tayong baguhin. So, bagong buhay, ibig sabihin para na kay God. Para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalagana ng Diyos na gawin natin. Bakit sabing noon pa? Kasi before God has parang pinunta tayo sa womb ng mother natin, kilala niya na tayo. Alam niya na itong anak ko na to, pag ganito, alam niya na yung kinabukasan. Kaya kumbaga, kung meron man nakakilala sa atin ng lubusan, ay si God lang. Okay? So, ibig sabihin, ganun tayo kamahal ni God na talagang simula pa lang, nandun pa tayo sa womb ng nanay natin, nakatutok na sa atin si God. Na sobrang pagmamahal ni God. Tapos sabi, who you are? Sino ba tayo? You are stronger than you think by the power of God. Kasi po minsan iniisip natin, hindi ko to kaya, mahina lang ako, ganito ako. Pero hindi natin alam na mas malakas tayo sa iniisip natin. Okay, bakit? Kasi yung liwanag na nasa loob natin po ay Diyos. Okay? Jesus Christ yun na nasa puso natin, yung kaliwanagan ng Diyos. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. At kapag nasa puso natin siya, lahat ay posible. Amen. At kailangan po natin yung paniwalaan. Kailangan po natin magpatatag na, Lord, oo, kaya mo to, Lord. Kaya nga po kunyari, dati po kasi is medyo mahiyain po talaga ako. Tapos yung pag magpipray, pag may nagsabing may sakit, parang, okay, sige. Kasi parang hindi ko alam na makapangyarihan si God, ganyan. Parang nahiya ako. Iniisip ko, kung mahina ako, dahil sabihin niya. Pero ngayon po, maraming salamat sa Diyos. As we, parang babad tayo sa salita ng Diyos, lalo mo po makikilala ang Diyos. At kapag nakilala mo ang Diyos at isinalagay mo na siya sa puso mo, mapapansin niyo po yung kapangyarihan ng Diyos po talaga ay ipapahiwatig niya. At para lamang po yun sa kaluwalhatian niya. So, isa pa nga po nangyari sa akin, kahapon lang yata yun. Merong nagsabi na masakit daw yung paa niya. Pero alam ko kasi, parang sabi niya kasi sa akin, free thinker siya dati. So, pag gano'n-gano'n siya,
nag-ano siya kay God, tapos gagana-gana siya. So sabi niya sobrang sakit daw nung paa niya. Tapos sabi hindi siya makatayo. Tapos ang sabi ko sa kanya, pray kita, sabi ko kay Jesus Christ. Tapos sabi niya, wag na. Kasi nga, kumbaga, hindi siya lumaki na pinagdarasal siya. Hindi siya lumaki na merong nagdarasal, hindi niya alam ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sabi ko sa kanya, praise be to God. Kumbaga, yung taga lagi kong dinadasal kay Lord. Kasi kung Lord, alam ko makapangyarihan ka, Lord, gamitin niyo po ako para sa inyong kalwalhatian. So, ibig sabihin, kung pinray natin yun, pag sinabi ni God na nakikipag-pray mo yan, pray natin. Kasi hiningi natin yan kay God eh. Hakbangan natin po yung panyalangan natin. Hakbangan natin yung pananampalataya natin. Action, faith without action is dead. Kung naniniwala tayo makapangyarihan ng Diyos na nasa loob natin, dapat naniniwala tayo na kapag nagsambit tayo at sinabi natin ang pangalan ni Jesus, magaganap at magaganap ang mga nais na. Okay po? So, yun nga po, pinag-pray ko siya, tapos ayaw niya, sa ko, hindi ipag-pray kita. Bakit? Kasi ang nasa loob ko nun, kahit pa kunyari pa na ano ko na parang matigas nga yung puso niya, o yun, hindi ko tinitingnan yung tigas ng puso niya. Ang tinitingnan ko yung kapangyarihan ng Diyos ko. Dahil ang sabi ko, Lord, gusto kong ipakita mo sa kanya na makapangyarihan ka at totoo ka. Kaya sabi ko sa kanya, hindi, mag-pray ako. Tapos pray. I pray in Jesus' name sa kanya. Tapos yun, nag-thanks na ako nun. Tapos kailangan ko sa kanya siyempre explain kasi hindi siya ano. Tapos sinabi ko sa kanya, nasa ikaw, okay, sa ikaw yun. Sa ikaw, magpapagaling sa iyo si Jesus Christ. Hindi ako magpapagaling sa iyo. Ginamit lang ako ni God para ipag-pray ka. Yung sinasabi ko kanina na mga salita, hindi mo na unawaan, di ba? Tapos sabi ko, yun kasi is gift of the Holy Spirit. Ibig sabihin, sa simpleng step mo na magpipray ka lang, nagkaroon ka na ng chance na makapag-share doon sa tao. Okay? So, habang inaano, tapos nagnanasa niya, oo, narinig ko yun dati. Sabi ko, totoo yun. Sabi ko, kasi ganito. Hanggang nakikinig na siya, medyo naging matagal na yung usapan namin. Nag-usap na kami tungkol kay God, sa Holy Spirit. Tapos, praise be to God, after na bago ako lumabas, ang sabi ko lang sa kanya, ang paniwalaan mo, ang magpapagaling sa iyo, si Jesus Christ. Pag pinaniwalaan mo, gagaling ka. Tapos umalis na ako nun. Pakaalis ko nun, ilang minuto lang po, nakita ko yun, tumayo na siya. Tapos, ang bilis niya na maglakad. Tapos parang ang saya-saya niya. Tapos ay ko, praise be to God. Tapos binalikan ko siya kasi hindi ko pwedeng hindi siya balikan. Kasi gusto ko malaman sa kanya at sasabihin ko sa kanya na si God ang nagpagaling sa'yo. So ito, so how's your feet? Kasi ano po, Singaporean siya. Tapos niya, okay lang. Sabi niya, wala nang sakit. Sabi ko, praise God. Sabi ko, diba sabi ko sa'yo, sabi ko, maniwala ka lang kay God, pagagalingin ka niya. Tapos natutuwa po ako sa Diyos. Bakit? Because God has revealed His power. Kasi gusto ko talaga, Lord, na makilala ka ng mga tao. Lord, gusto ko talaga na purihin ka ng mga tao. So, ibig sabihin, tayo po, okay, mga simple o ordinaryo man po tayo, mga nilalang, tandaan po natin na yung pagmamahal ni God, grabe. Yung kapangyarihan ng Diyos, grabe po. Sige, okay lang po. Sige po, brother. Ano pa tayo, bisita. Okay, so, ibig sabihin po, kapag hinakbangan po natin yung pananampalataya natin, walang imposible sa Diyos. At naniniwala po ko na hindi lang ako. Ang bawat isa po sa atin na nakakilala na kay God, pwede po tayong gamitin ni God sa kamangha-manghang bagay para sa kanyang kapurihan. So, ibig sabihin, kung may magsabi sa'yo na, uy, may problema ako eh. Teka lang, masakit yung katawan ko, ganyan-ganyan. Pagkakataon yun. Huwag kayong magsabi, ay, teka lang, matatakot ka kasi ano, hindi. Huwag po tayo matakot. Tandaan natin, huwag natin tingnan yung kahinaan natin. Ang tingnan natin yung makapangyarihang Diyos na nasa loob natin. So, ibig sabihin, every time na meron nagsasabi sa'yo ng problema o may nakikita kang negative, tayo yung kaliwanagan sa kadiliman na yun. So, ibig sabihin, malakas yung loob mo na sasabihin na, pwede ba kitang ipag-pray? Tapos hanggang mag-share ka na, alam mo, si Jesus Christ dati, nung ganito ako, ganyan. Ibig sabihin, lahat ng pinagdaraanan natin, pwede natin yung mga ging testimony para sa kalwalhatian ng Diyos. Okay po? At makapangyarihan ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Lalo na pag nakita ni God yung heart's desire mo na kaya mo siya ginagawa kasi gusto mong bigyan ng kapurihan ng Diyos. Kasi Lord, gusto kong makilala ka ng buong mundo. Lord, gusto kong makita ng tao na to na buhay ang Diyos na sinasamba. Okay po? So, wag po tayo matakot. Sabi, you are stronger than what you think you are. Okay? So, makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Okay? And it is only by the power of God. Kung meron man po tayong kapangyarihan, hindi sa atin yun. Kaya lagi magpapakumbaba. Ang kapangyarihan na yun galing kay God. Kaya laging ibabalik kay God. At tandaan nyo po, bago kayo umalis dun sa tao na yun, pag sinagot na yung panalangin niya, lagi niyong balikan yung tao. Praise be to God. Ipamukha niyo dun sa tao na yun na si God ang nag-solve ng problem niya, na si God ang nagpagaling sa kanya. Hanggang matanin niya sa puso niya
maayos natin buhay. Dahil kahit wala na tayo dun sa tao na yun, maaalala niya ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? At pray na lang natin na, Lord, sana makakilala pa siya. Kung ngayon, kung may komunikasyon ka dun sa tao, magpatuloy ka mag-share. Tapos nakakatuwa po yung tao na yun. So, praise be to God, nakalakad na siya ng maayos, diba? Tapos parang saya-saya niya na, hanggang gusto niya na mag-usap kami na mag-usap tungkol kay God. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, nagsisend na siya ng mga parang message tungkol kay God. So, praise be to God. Ibig sabihin, isang maliit na bagay na yun, para makita niya yung kapangyarihan ng Diyos, lakaran natin kung anong katawagan natin sa Panginoon. Diba? So, lahat ng papuri po sa ating Panginoon. Sabi doon, sa 1 John, o sa 1 chapter 4, verse 4, Sis Che, pabasa po. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siya naghahari ngayon sa mga makamundo. Amen. Amen. Sabi doon, no? Ngunit mga anak ko, sino mga anak ng Diyos dito? Lahat tayo. Okay, lahat tayo na tumanggap kay Jesus Christ, sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, praise be to God. Kayo'y sa Diyos, pag-aari tayo ng Diyos. Okay, so hindi tayo sa kadiliman, sa kaliwanagan tayo. At napagtagumpayan. Ibig sabihin, past tense napagtagumpayan. Ibig sabihin, bakit napagtagumpayan na? Kasi meron na nagtagumpay doon, si Jesus Christ. Kaya nga kapag nanghihina ka, huwag mo sabihin na hindi ko kaya, kaya mo. Bakit? Kasi kiniklaim lang natin kung ano yung napagtagumpayan ni Jesus Christ. Kaya nga lagi kapag believing what is unseen. Hindi mo pa nakikita, alam mo na may kasagutan na ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ito yung sobrang laki ng utang mo Alam mo, hindi mo kayang mabayad-bayaran, di ba? Lagpasan mo. Amen. Oo, wag mo siyang problemahin kasi lalo ka lang malulungkot. Ibig sabihin, ito yung, di ba, kunya, atas ng utang mo. Ang nakikita ko si Jesus Christ na nagpo-provide sa akin. So, ibig sabihin, yung pag-asa mo is not God. At that pleases God. Faith pleases God. Ibig sabihin ko, pag nakikita ni God na itong anak ko ang taas, kasi diba para sa mga Olympic, ibig sabihin na talagang nilalagpasan mo yun kasi gusto mo makuha yung finish race. At ang nakikita mo sa finish race, hindi yung reward. Ang nakikita mo doon si Jesus Christ. Ang nakikita mo doon si God. Na mahal ko yung nandun sa dulo na yun, mahal ko si God. Kaya gagawin ko, lalagpasan ko to kahit anong taas ng pader, lalagpasan mo yun dahil mahal mo si God. At yun ang gusto ni God. Kasi sobrang mahal tayo ni God Actually, kung tutuusin, kahit pa sobrang taas ng pader na yan, malalagpasan natin. Bakit? Napagtagumpayan na ni Jesus Christ. Ang gusto na ni Jesus Christ, makita niya kung gaano natin siya kamahal. Gaano ba yung pananampalataya ng anak ko. Pero every time na madadapa ka dun sa mga takbuhin na yon, andun pa rin si Jesus Christ. Hawak-hawak ka niya, yakap-yakap ka. Sasabihin sa'yo ni God, anak, tayo ka, may pag-asa. Kaya po, napakasarap ng may Diyos. Kasi hindi mo nakikita yung problema, ang nakikita mo yung pag-asa sa piling mo. Okay po? So, kaya natin, anuman pong pinagdaraanan natin, tandaan natin na makapangyarihan ang Diyos na suma sa atin. Okay? So, pagsubok lang yan. Kung may mga dumarating sa buhay mo na parang nahihirapan ka, pagsubok lang yan. Iluhod mo kay God at sabihin mo, Lord, kaya mo to, Lord. At kiniklaim ko na yun, Lord. Yun ang gusto ni God Lord, kiniklaim ko na, nabayad ko na to, Lord. Lord, kiniklaim ko na magiging maayos ang pamilya ko. Lord, kiniklaim ko na magiging maayos ang buhay ko. Lord, kiniklaim ko na magaling ako kasi, Lord, napagtagumpayan mo na yun. Okay, then, leave it everything unto God. Tapos, sabi doon, dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan. Kahit yung mga kututuusin po yung kadiliman, yung kalaban, gagawa yan ng paraan para panghinaan ka ng loob. O si sister, si brother, parang nanghihina na, lalo ko itong, bibigyan siya ng idideceive. Sasabihin ko sa kanya mga kasinungalingan para mawala siya sa piling ng Diyos. Pero tandaan natin, huwag tayo matakot dun. Bakit? Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Kaya nga kapag andyan pala yung temptation na tumigil ka na, huwag ka na umatin sa church, huwag ka na magbasa ng Bible. Smile ka lang, sabi mo, makapangyarihan ang Diyos na nasa akin. Ang sinabi ng Diyos ko, mag-aral ako ng kanya, ng salita niya. Ang sinabi ng Diyos ko, ibig sabihin, ang susundin ko, ang Diyos ko na nasa loob ko. At hindi po yun makakalapit na sa iyo. And He will flee from you. Ibig sabihin, aalis yung kadiliman, aalis yung kasalanan, kasamaan sa iyo. Bakit? Kasi nga nag-uumapaw yung kaliwanagan ni Jesus Christ sa iyo at sinusunod mo siya. Okay? Kasi pag sinunod mo po si God, mawawala po lahat ng kadiliman sa buhay mo. Okay pa? So, next is, ba't sinabi doon? Okay, bigyan ko lang po ng dun sa, kung hindi, sa mga hindi pa po nakakilala kay God. Sinabi doon,
ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siya naghahari ngayon sa mga makamundo. Ay, ano pala? Yung si Satanas pala, siya pala naghahari sa mundo. Okay, ang mundo po, pag-aari nilikha ni God. Wala nang iba. Okay? Si Satanas po, is nung nagkasala siya, tinapon siya sa mundo, naghahari siya sa mga makamundo. Okay? Hindi siya ang hari ng mundo. Ako, kiniklaim ko lagi yon, wala nang ibang hari, heaven and earth, except my God. Except Jesus Christ. Makamundo, bakit siya ang naghahari? Kasi kinokontrol niya yung mga worldly. Yung mga tao na mas gusto nila na ang pera, mas gusto nila yung kalayawan, mas gusto nila ang kasalanan. Siya ang naghahari, yung kadiliman ang naghahari sa kanila. Pero tayo, kahit nasa mundo tayo, kung ang nasusunod sa buhay natin si God, ang naghahari sa buhay natin si God. Okay? So, ibig sabihin po, lagi lang natin sundin si God. We are in this world, but we are not of this world. Okay? So, ibig sabihin, oo, nasa kadiliman kami, nasa mundo kami na magulo, nasa mundo kami na makasalanan, pero hindi kami aayon sa mundo. Kasi, pinadala lang kami dito ni God, pero kami maglilingkod sa Diyos. Okay po? So, tayo yung magiging kaliwanagan sa kadiliman through the light of Jesus Christ. Okay po? Kaya wala tayong dapat katakutan kasi makapangyarihan si God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Sabi doon, okay, brother Rocky. Okay, may pa tayong bisita. Si Brother Rocky, pabasa po Colossians o Colossus chapter 2 verses 9 to 10. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa niya sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Amen. So sabi, kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo, Jesus Christ. At kapag si Jesus Christ pinasok natin sa puso natin, sino na nananahan sa atin? Si Jesus Christ. Si God. Sinabi doon huwag kayong padadala. So, hindi tayo padadala sa anumang kadiliman, sa anumang kasalanan kapag nasa puso natin si Jesus Christ. Okay? So, lagi mo lang iisipin yun. Kapag kahit saan ka dalhin, hindi ka pwedeng maanod ng kadiliman or ma-influensyahan ng anumang kasalanan kasi ang kasama mo, nasa loob mo yun, hindi pwede tanggalin yun. Si Jesus Christ. Kapag nasa loob mo na siya, kahit saan ka dalhin, kahit anong mangyari, gagawin mo yung banal na kalooban ng Diyos. At huwag po nating hayaan na umalis po ang banal na Espiritu. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kailangan po natin ang presensya ng Diyos. Dahil, lagi ko yung paulit-ulit sasabihin, no one will see God without holiness. Napakahalaga po ng kabanalan. Okay po? At hindi po tayo pwedeng mamuhay ng may kabanalan nang wala ang banal na Espiritu. At kapag kasama natin ang banal na Espiritu, nagre-review lang po tayo, sinabi doon, di ba, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, it will remind you ng mga promises ni Jesus Christ. At kapag kasama mo ang banal na Espiritu, you will be a witness of Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung kiniklaim po natin na anak tayo ng Diyos, kiniklaim natin na mahal natin ang Diyos, dapat saan man tayo dalhin, bukang bibig natin ang Diyos. Bukang bibig natin si Jesus Christ. Mahal natin siya. Okay po? Yun ang gusto ni God malinis na puso. Okay? At kaya po yun ni God. Lahat po tayo may pagkukulang, pero dapat po magkaroon tayo ng desire talaga na maging malinis sa harapan ng Diyos. Okay? Lord lang natin yun. Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Lord, gusto ko pong magkaroon ng malinis na puso. Linisin niyo po ang puso ko na makalapit po ako sa inyo. O Holy Spirit, manahan. Bakit sinabing manahan? Manirahan ka na. Huwag ka na pong aalis. Hindi siya bisita na pwedeng umalis. Manahan ka na po. Ibig sabihin na all the days of my life, ikaw lang po ang nasa puso ko. At hindi tayo magkakasala nun kasi malinis ang Diyos na nasa puso natin. Okay pa? Tapos ang sabi doon, okay, si Sister Marie, sa Ephesians or Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians 1 verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, pero kumpleto na yun, basta pag-ibig ni God, okay? So sinabi doon, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin. Inuutos yun ni God, hindi siya, ay,
purihin ko lang si God sa Sunday kasi ano yun sa church namin yung makikita ko ng pastor, ang galing-galing ko mag-praise. Hindi. Ang pagpupuri sa Diyos is kusang loob mo siyang ginagawa kasi mahal mo si God. Pag mahal mo kasi si God, hindi ka dapat dinidiktahan ng mundo. Ibig sabihin, kusang lumalabas sa'yo na kahit nagluluto ka, kahit nasa bahay ka, patulog ka, lagi mo sinasabi, praise you Lord, I love you Lord. Kunyari, may nakuha kang magandang, kunyari, may nadagdag sa sahod mo. Ibig sabihin, maliit o malaking bagay, binibigyan mo ng kapurihan ang Diyos. Ako po, kahit simpleng bagay, kunyari, may computer ako, tapos kunyari, na-delete, tapos biglang naayos, sabi ko, ay, thank you Lord, praise God. Ibig sabihin, ang sister, ang liit lang na bagay, kasi nga, ina-acknowledge ko that everything comes from God. At yun po ang gusto ni God. Na lagi nating alalahanin na kung ano ang meron tayo, lahat ng mabuting meron tayo galing sa Kanya. Kaya lahat po, laging ibibigay ang kapurihan sa Diyos. Okay? God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Tapos sabi, pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Okay? So kanina sinabi ko, kapag nakipag-isa ka na kay Jesus Christ, susundin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng pumili, ito lang Lord, ang gusto ko, mahirap yun. Hindi. Lahat ng kalooban ng Diyos. At para malaman natin, ano pa Lord ang kalooban mo? Babad po talaga. Meditate God's Word day and night. It's a must. Hindi po siya optional na, ay, gusto ko, ayaw ko, hindi. It's a must. Bilang mga lingkod at anak ng Diyos, kailangan po araw at gabi, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, at sa pagbabasa natin yun, sinusunod natin. Okay po? So, kailangan yun. It's a must. Tapos, sabi po doon, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para na maging banal. Praise God. So, lahat po tayo na nakakarinig dito, so kung sino po makakapanood nito, lahat po tayo ay pinili ng Diyos. Kaya nga niya tayo binigyan ng opportunity na marinig ang kanyang salita. Kasi alam ni God na mahal niya tayo. At maging banal. Ibig sabihin po talaga, gusto ni God ng kabanalan. Okay, meron nagsabi nun na imposible maging perfecto pero nagliligod ka sa Diyos. Oo, mahirap. Hindi ko sinabing imposible. Ang sabi ko, mahirap maging perfecto, pero sa grasya ng Diyos, posible. Kasi hindi iuutos ni God, be holy for I am holy, kung alam ni God na hindi kakayanin. Kaya nga si Jesus Christ, when Jesus Christ was tempted, pinakita ni Jesus Christ na napagtagumpayan niya yung temptation. Pero nasa katawang tao siya, nasa mundo siya. Bakit kaya pinakita ni Jesus yun? Kasi gusto niya ipakita ni God na walang exemption. Kapag sinabi mo na kasi si Jesus Christ, by the time na nandun siya, di ba? He was being tempted. Anong ginagamit ni Jesus Christ? Mga salita ng Diyos. So, kung tayo po na mga anak ng Diyos ay laging babad sa salita ng Diyos, hindi tayo matitempt. Hindi tayo magkakasala. Pag hindi tayo nagkasala, mamumuhay tayo na may kabanalan, and that pleases God. Okay? And sabi ko pa nga sa kanila noon, sabi ko, perfection, kasi daw mahirap, sabi ko, tandaan nyo, mas mabigat, mas matindi ang kabanalan. Kasi when you say kabanalan, sobrang perfect yan. Blameless. Kaya nga si Jesus Christ lang ang pwedeng i-offer eh. Kasi wala nang iba pang pwedeng i-offer na banal si Jesus Christ. Pero sa grasya ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayo na mamuhay na may kabanalan. Posible po yun. Okay, huwag tayong panghinaan ng loob. Lagi natin daan-daan kapag andyan yung kasalanan o andyan yung mga temptation, sabihin mo lang na, Lord, tulungan niyo ako. Tapos lakaran niyo po yun. Okay? So, next is, dahil sa pag-ibig niya. Okay? So, lahat po yun, posible dahil sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Wala nang ibang pag-ibig pang tutumba sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan imot-imot yung iba, walang nagmamahal, malulungkot, wala nang pag-asa. Pero kung kilala mo si God, hindi mo iisipin na mag-isa ka eh. Ang lagi mong iisipin, may nagmamahal sa akin. At yung nagmamahal sa akin nun, hindi na matutumba sa nino man ang pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi po tayo nag-isa. May nagmamahal sa atin ng Diyos natin. Okay? Sabi doon, may mga side comment. Tapos sabi doon, sino? Sabi doon na, who you are. Sino daw po ba tayo? You are the servant of Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Amen. So tayo po ay mga lingkod ng hari, ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And wala nang iba yun, si Jesus Christ. So what a privilege po. Kaya napakasarap po talagang maglingkod sa Diyos. At siya lang po yung Diyos na pinaglilingkuran mo that He comes to serve. No? Napaka-humble ni Jesus Christ. And that what God wants us to do as well. Na hindi na sinabi na ito ako sige maglingkod ka sa akin, hindi.
Like magpapakumbaba, maglilingkod ako sa Diyos at tutulungan ko ang kapwa ko. Okay? So dahil pinakita yun sa atin, si Jesus Christ napaka-humble niya. King siya, pero ang ginagawa niya, siya yung nagmamahal, siya yung tumutulong sa atin. Diba? Wala siyang in-expect sa atin na malaking bagay o ano, kahirapan tayo. Hindi. Kung tutuusin nga, sa mga pinagdaraanan natin, nalalagpasan natin yan kasi tinutulungan tayo nung hari na pinaglilingkuran natin. Ganon niya tayo kamahal. Siya yung hari na hindi siya nag-e-expect na parang paglingkuran siya na parang pahihirapan ka niya. Hindi. Siya yung haring pinaglilingkuran mo siya, pero siya nagbibigay ng reward at pagmamahal sa'yo. Wala nang iba pong ganun na mapaglilingkuran si Jesus. Kaya, napakasarap maglingkod sa Diyos. At papuri sa Diyos po, tayo po ay tinawag para maglingkod at magpatuloy na po tayo. Sabi, Romans chapter 15, verses 16 to 20, kay Pastora po. Romans chapter 15 verse 16 to 20. 16 na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Naglilingkod ako sa kanila na tulad sa isang pari at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos, na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil ako'y na kay Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos. At wala akong ibang pinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko. Na nahikayat ko ang mga hindi Hudyo na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga aral at mga gawa. Sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. 20. Ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Amen. Okay, so basahin ko lang po. So, tayo po ay mga lingkod ng Diyos. At bilang lingkod ng Diyos, okay, sa anong ine-expect sa atin? Na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Ibig po sabihin na gagamitin tayo ni God sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Okay, so ibig sabihin, parang ganito lang yon. Minsan, di ba, nahihirapan. Sister, ang hirap share dun sa mga sa mga ibang reliyon, ang titigas ng ulo. Dito na lang ako mag-share sa Christian, amen ang amen lang. Sunod ng sunod, ang bait, smile lang smile. Pero hindi ka doon pinadala ni God eh. Pinadala ka ni God doon sa mga unbelievers. Bakit? Kasi nakakilala na sila kay God. Ngayon, marami pang mga tao ang hindi nakakakilala sa Diyos. Papurihan na lang natin si God na, Lord, praise God, nakakilala na po ito, mga kamag-anak ko na to. Lord, sino pa pong kamag-anak ko ang gusto nung share ko? Ay, itong kamag-anak ko na to, iba yung pananampalataya. Pumunta ka doon. Bakit? Kasi nakakilala na sila. Praise be to God. Pumunta tayo dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Okay, dahil marami pong mga tao ang mapapahamak dahil hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos o hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Okay po? So, naisin natin na, Lord, ipadala mo po ako sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo at tulungan mo po ako, Lord, na ipakilala kita sa kanila. Okay? So, hindi po imposible yun. Makapangyarihan po ni God ang sasama sa atin. Tapos, ang sabi doon, ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Okay? Paano natin ipangangaral ang magandang balita kung tayo mismo hindi natin alam? Kaya po, kailangan talaga babad sa salita ng Diyos. At sa pagbabad na yon, kausapin po natin ang Diyos. Napaka-importante rin po ang personal devotion. Na kinakausap mo si God na, Lord, ang ganda ng message nyo, Lord, ano ibig mo sabihin? Para kang nakikipag-usap nyo sa tunay na nagmamahal sa'yo. Thus, God will reveal it to you. Hanggang sa umuukit na sa puso mo yung salita ng Diyos na kahit saan ka pumunta, nagagamit ka na ni God. Na naghahayag ka na ng mga salita ng Diyos. Bakit? Nasa puso mo na. Okay, so tandaan po, ang salita ng Diyos, hindi lang sa isip, sa puso. Okay po? Kasi isinasa buhay din kapag nasa puso na. Ginawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Diyos, kahit anuman pong ministry yan, maliit, malaki, tandaan natin na sabi, ginagawa ko ito para maging handog sila ng katanggap-tanggap sa Diyos. Gawin natin ang lahat ng bagay para kay God. Na Lord, gusto ko Lord na sa pagtayo ko Lord, madala ko po yung mga tao sa inyo.
Lord, sa pagtayo ko po, Lord, makakilala sila sa inyo. Okay? Kasi yun ang gusto ni God. Kapag nagkita ni God yung pinaka-purpose mo, kung bakit ka tumatayo, kung bakit ka naglilingkod, ay para mapaglingkuran siya at madala yung mga kaluluwa niya sa piling niya, yun po ang nakalulugod sa Diyos. At yun po ang mahalaga. Huwag po tayong mag-serve o hindi naman sa pag po, wag natin sabihin na magkaroon ka ng ministry for the sake na sinabi lang na may ministry ka. Gawin po natin yun kasi, sa totoo lang, ang dapat po, ginagawa natin ng isang bagay para sa Diyos dahil minahal. Una yun minahal tayo ng Diyos. So, karapat-dapat lamang nasuklian ang pagmamahal niya. At ginagawa natin ang mga bagay dahil mahal natin ang Diyos. Sa totoo lang po, kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka panghihinaan maglingkod sa Kanya. Totoo po yun. Ako po kasi pag-ano-gano po ako dati. So, hindi pa ako masyado, kumbaga, nakakilala sa kay God. Parang ang bilis ko na mapagod. Pag binibigyan ako dati ng mga pastor, ikaw maganyan. Sabi ko po, kasi po yung sa work ko po, ikaw ng mga reasons sinasabi ko. Kasi nga, minsan feeling ko, nagiging pabigat sa iyo ang isang bagay kapag hindi mo pa alam yung purpose ng gagawin mo. Pero the moment na natutunan, ibig sabihin po, natututunan yan na moment na natutunan mo, bakit mo natutunan? Kasi pinag-aralan mo ang salita ng Diyos. The moment na pinag-aralan mo ang salita ng Diyos at nagre-reveal na, nagre-rema na ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo, alam mo po yung paglilingkod kahit hindi ka offeran, kusang loob mo siyang gagawin. Bakit? Kasi mahal mo si God. And hindi ka po mapapagod kahit pa sabihin na yung schedule ko ganito, okay lang, masaya ka. Sige, gusto kong kay pastora nga. Kung dati pa, lagi akong excuses kay pastora. Pag sinabi niya na ate, pwede ba ganyan, kasi ganyan, sige. Kasi bakit? Hindi ko iniisip yung para ma-please si pastora. Ang iniisip ko, Lord, mapiplease na naman kita. So, yung po natin isipin natin, na kapag ang nasa puso natin na, Lord, makakapaglingkod ulit ako sa inyo, Lord, mabibigyan ko po ng kasiyahan ng puso nyo, that pleases God. At hindi ka mapapagod. Alam mo yung parang hirap ka na, alam mo ang daming problema. Hindi mo iniisip yung problema kasi ang iniisip mo, Lord, mapaglilingkuran kita. At you will never give up. Kahit anong kadiliman, totoo yun. Kahit anong kadiliman, kasi po, no one is perfect. Totoo po yan. Kahit saan kadalhin, walang perfecto. Pero, sabi nga focus unto Jesus. Because if you focus unto Jesus, you will never give up. Magpapatuloy ka sa paglilingkod, sa pagmamahal. Bakit? I'm doing this because I love God. Okay po? At yun po ang gusto ni God. Okay? So, next po, sabi, you are, na itinalaga sa Kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kasama po natin lagi ang banal na Espiritu. At dahil ako'y na kay Kristo, may pagmamalaki ko ang mga nagawa ko para sa Diyos. Kung meron man po tayong pwedeng ipagmalaki, si God lang. Na nagagawa natin ang mga bagay dahil kay God. Kaya nga po kapag may lagi sabi mo, all glory and praises to our Lord God. Okay? So lagi natin tatandaan, bigay lahat. Walang matitira sa ni isa kasi wala tayong pag-aari. Lahat talaga, Lord, all glory to you. Okay? And that pleases God. Tapos sabi, sa mga tulong ng himala, nasa verse 19 po ako, sa tulong ng mga himala at ng mga bagay, nagawa ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu. If in God's time, bigay sa atin ni God ang gift of the Holy Spirit of miracles, huwag po tayong matakot. Kasi yun po ay para po sa kapurihan ng Diyos. Kapag binibigay sa atin ang gift of the Holy Spirit, God has a purpose. And God sees your heart. Kasi sabi, diba, God give in accordance dun sa Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung nagkaroon ka ng gift of miracle, kasi nakita ni God yung puso mo. Kaya huwag ka matakot. Gagamitin tayo ni God sa mga kamanghamangang bagay para sa kanyang kapurihan. Okay? At every time, yun nga po sinasabi ko, na kapag naganap na ang mga kamanghamanghang bagay, lagi mong ibabalik yung kapurihan kay God. Okay ba? Sabi doon, kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Okay? So tayo, lagi natin sabihin yun, na ipangangaral ko. Okay? Kahit hindi ka man pastor, wala ka man katayuan sa ministeryo, hindi ni God tinitingnan ang pangalan. Ang tinitingnan ni God ang puso. Yung heart's desire mo na maglingkod sa Diyos. So kahit ordinaryo man lang po tayong member or kahit sino, may katayuan o walang katayuan, tandaan natin na ipangaral natin ang magandang balita ng Diyos. In any means.
Online, offline, share the word of God. Okay? Yun po ay isang paglilingkod na sa Diyos. Ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipangangaral sa Kristo. Sana po maging mithiin din natin yun. Kaya nga po minsan sumasali ako dati, sinahanap ko lang sa mga FB group, mga Christian in Philippines, Christian in Italy. Lahat yun, sisend ako ng Bible verse. Tapos parang na-realize ko, praise be to God, nakakilala na sila. Ngayon, ang hinahanap ko na OFW in Italy, OFW in ano. So, ibig sabihin, hindi ko na tinitingnan kahit Christian ka. Ang inaano ko, basta tao ka, dapat ma-share ka ng Word of God. Sana ganun din po ang mga mithiin natin, na kahit pa yung iba-ibang mga grupo, share mo siya na share. Kasi you'll never know, meron doon isang tao na naghahanap ng Diyos. Ipakilala natin ang tunay na Diyos. Okay po, magamit nawa po tayo ng ating Panginoon. Para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimula na. Ibig sabihin, kung nakikita mo na itong lugar na to is marami na naglilingkod sa Diyos, nakakilala siya, purihin natin ang Diyos. Move tayo. Okay? Ibig sabihin, kumakalat ang salita ng Diyos. Okay? Huwag po tayo matakot na kumalat ang salita ng Diyos. Next is Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Sino na? Balik tayo kay Sister Che. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. 24, alam naman ninyo kung may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Amen. So, totoo po, di ba? So, ibig sabihin, ang pinaglilingkuran natin si Jesus Christ. Kapag pinaglingkuran natin si Jesus Christ, dapat ang paglilingkod na yun ay may kasamang pagmamahal. Na hindi ka nagrereklamo, na hindi ka nahihirapan, kasi mahal mo yung pinaglilingkuran mo. Okay? So, praise be to God na ginamit si Pastora para bigyan tayo ng opportunity na makapaglingkod sa Diyos. Pero ang tandaan natin, ang pinaglilingkuran natin, hindi ang simbahan. Hindi si Pastora, ang pinaglilingkuran natin, lahat tayo, pinaglilingkuran natin si Jesus Christ. At yung pinaglilingkuran na yon, may gantimpala tayo sa Kanya. Buhay na walang hanggan, na wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng luha. Sobrang gandang buhay sa piling ng Diyos. Okay po? So, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay po? So, mahal tayo ni God. Just next is, kay Brother Rocky po, 2 Corinthians or 2 Corinto, chapter 5, verse 20. 2 Corinthians 20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Amen. So tayo, mga sinugo tayo ni Jesus Christ. Tignan mo, out of billion na tao, isa tayo sa mga pinili ng Diyos para maging sugo niya. At ano pinapagawa sa atin ni God? Na ipanumbalik yung mga tao sa Kanya. Ibig sabihin, possible yung mga backslider. Na alam ko to, yung tao na to, naglilingkod na siya kay God pero bakit siya na huminto? Ano na, pray mo, Lord, tulungan niyo po ako na sharean tong tao na to. Na makita niya po ang pagmamahal niyo po na magbalik loob siya sa iyo. At kapag nagbalik loob o magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos ang isang kasalanan, grabe po ang rejoicing sa heaven. At una sa lahat, ang maging masaya po tayo doon, na bigyan mo ng kasiyahan sa puso ang ating Diyos. Okay po? Tandaan natin lagi, lahat ng gagawin natin para po sa kapurihan ng Diyos. Okay? So, maging desire po natin yun. Continue lang, kahit isa lang, dalawa, patuloy lang. Okay? Never stop serving God. Next, you have an inner light from Jesus that can outshine darkness. Ibig sabihin, meron tayong kaliwanagan na nasa loob natin. Okay? At yun ay si Jesus Christ. At anumang kadiliman ay mawawala dahil sobra ang liwanag na nasa loob natin. Okay? So, sa Juan o John chapter 8 verse 2, kay Sister Marie po. John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. Sabi doon, di ba? Si Jesus ang ilaw ng mundo. At yung ilaw ni Jesus Christ binigay niya sa atin. The moment na we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, namuhay tayo sa kanyang kalooban, yung ilaw na yun nasa puso na natin. Ay, kaya tayo, we are also the light of the world because of the light na galing kay Jesus Christ. Okay? Ang sabi doon, ang sumusunod kay Jesus Christ ay hindi na mamumuhay sa kadiliman.
Totoo yun. Kasi kung sinusunod mo na si Jesus Christ, puro kaliwanagan, puro kabanalan. At may mawawala po ba sa atin kung may sundin natin si Jesus Christ? May makukuha ba tayo? Amen. So, parang logical lang po yun eh. Walang mawawala sa'yo, hindi ka masasaktan, pero magiging ka pa ng eternal life at blessings at magkakaroon ka ng pag-asa. Bakit hindi natin sundin si God all the way? Okay? So, ina-encourage ko po ang bawat isa, alam ko po naglilingkod na tayo, magpatuloy tayo at kung sino man po makapanood nito na hindi ka pa po nakakilala kay God, sumunod ka po. Tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, tanggapin mo si God sa buhay mo at walang mawawala sa'yo. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan na hindi pwedeng ibigay sa mundo. Okay pa? So next, sabi po doon sa Matthew o Mateo chapter 5 verse 14 to 16. Sino na ba? Pastora, di ba yun po? Matthew chapter 5 verse 14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagan ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. So kanina nalaman na natin kung sino yung pinaka-source ng light, si Jesus Christ. Ngayon sinabi dito, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Kasi si Jesus Christ, nasa langit na, seated at the right hand throne of God. Pero kahit nasa langit na siya, tandaan natin, pinadala niya ang banal na Espiritu na sumasama sa atin. At ang banal na Espiritu na nagpapahiwatig ng pagmamahal ng Diyos, ang kaliwanagan ni Jesus Christ ay kasama ng bawat isa sa atin. Okay, hindi tayo nagsishare doon sa liwanag na yun. Yung liwanag niyang bawat isa sa atin. The moment that we receive Jesus Christ, nasa loob natin. At yung liwanag na yun, hindi siya kukutitap-kutitap na parang kailangan i-charge o ano, hindi. Forever yung liwanag na yun. At sobrang liwanag na yun na ang kadiliman mismo ang lalayo sa'yo. Okay? So, dapat lagi natin pahalagahan yung ilaw o si Jesus Christ na nasa atin. At sabi, pakita natin yung mabubuti nating gawa. Ibig sabihin, hindi tayo pakitang tao. Kasi, outcome yun eh. Automatic yun na lalabas o makikita sa anak ng Diyos ang mabubuting gawa. Ibig sabihin, kapag nasa si Jesus Christ, automatic, kapag may nakita ka nahihirapan, tumutulong ka. Kasi si Jesus Christ mismo, na sinusunod mo, ay tumutulong din. Okay? Ibig sabihin, you are really a true Christ-like person. Kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, ginagawa mo. Kasi kasama mo siya eh. Siya yung nagdidikta sa puso mo. Siya nagdidikta na sa buhay mo. Okay? At kapag nakita po ng mga tao yung mabubuti mong gawa, they will give glory and praises to God. So, ibig sabihin, ginagawa natin yun at pinapakita natin yun. Bakit? Ang purpose ulit, kasi gusto ko, Lord, na makakilala sila sa inyo. Okay? So, yun po ang maging hangarin natin. So, next is Lucas chapter 10, verse 19. Balik po kay Sister Che. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin sa Satanas. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Amen. So, si Jesus Christ, binigyan tayo ni God ng kapangyarihan na daigin ang masasamang espiritu. Pag sinabing daigin, talo. Talo talaga yung masamang espiritu. So, sino ang nanalo? Tayo. Bakit tayo nanalo? Kasi nasa atin si Jesus Christ. Napagtagumpayan niya na yun. Kaya wag po tayong matakot, okay, na maghayag ng salita ng Diyos kahit kanino. Wag natin matakot na harapin kung anumang problema natin kasi kasama natin si Jesus Christ. Okay? So, makapangyarihan. Sabi po, may kapangyarihan. Kasi kapangyarihan ng Diyos yun. So, next, last po, dito, who you are. Sino daw po ba tayo? You are precious and loved by the Most High God. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mahalaga ka. At yung nagmamahal sa atin, Most High, wala nang tataas pa. At siya lang po ang tunay na Diyos. God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. At basahin po natin, sino na po next? 1 Corinthians or 1 Corinto chapter 6 verse 20. Si brother. So, brother. 1 Corinthians 6:20, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen. Ano bang ginamit para tubusin tayo sa ating kasalanan? Ano yung ginamit? Dugo ni Cristo. Okay. Bakit na sinabing napaka-precious at napakahalaging halaga ng dugo ng Kristo?
Kasi oo, precious yung dugo ni Jesus. Kasi bakit? Kasi anak ng Diyos yun. Imagine mo yung dugo ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yun mismo yung inalay para patawarin tayo sa kasalanan, para makakilala at makalapit tayo sa Diyos. Kaya ganun tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Na ang anak, ang hari, ang sinusunod sa buong kalangitan, ang lumikha ng langit at lupa mismo, siya mismo ang inoffer para matulog tayo. Ganun tayo kamahal. Okay? Kaya precious tayo sa harapan ng Diyos. Okay? At ito po, kaya nga pahalagahan natin yung katawan natin. Okay? So praise be to God. Wala sa atin may bisyo. Kaya kung meron man pong makapanood nito, kung meron ka pong bisyo na sumisira sa katawan mo, ang bisyo po wala na pong gagawin yan para sirain ka lang. Okay? Sa sugal, o alak, o paninigarilyo, o pagdadrugs, sisirain lang po niyan ang buhay nyo. Okay? Mahalaga ka po sa Diyos. Mahalaga po ang buhay mo sa Diyos. Kaya po, itigil nyo na po ang bisyo. Kung sino man po makapanood ito. Kasi sinishare ko po to sa mga iba't ibang social media. So kung sino man po makapanood ito na may ginagawa ka na nagsisira ng buhay mo, itigil nyo na po yan dahil mahal ka ng Diyos at pahalagahan po nating lahat ang katawan na ito. Huwag po natin siya abusuhin na trabaho, tapos hindi mo siya pahalagahan. Pahalagahan natin bakit this will be the empty vessel of the Holy Spirit para magamit sa kapurihan ng Diyos. Okay po? So next is sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Sino po next? Okay ba? At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. So, ibig sabihin dati may takip. Ibig sabihin may kasinungalingan dati na nakatakip sa atin na hindi natin makita yung kaliwanagan. Pero gano'n na lang kabuti ang Diyos na tinanggal niya yung takip. Paano niya tinanggal yung takip yun na makita natin ang kaliwanagan ni Jesus Christ? Binigyan niya ng kaliwanagan ng isip natin na ito pala ang dapat gawin. Ito pala ang dapat sundin. So praise be to God at sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kaliwanagan ng Diyos, namumuhay na po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so praise be to God. Ganun tayo kamahal ni God. Sa Colossians chapter 3 verse 12, sino po next? Colossians chapter 3 verse 12. Kaya bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Amen, praise God. Sabi, kaya bilang mga banal, ayun na naman yung banal, ilang beses yan minimension. Kaya talaga pong i-desire natin at lakaran po natin ang mamuhay na may kabanalan. At minamahal na mga pinili ng Diyos. Ibig sabihin, nung the moment na kinol ka ni God na maglingkod sa Kanya, the moment na nagpakilala sa iyo si God, kaya nga po tayo ay mga lingkod at anak ng Diyos, ibig sabihin, mahal niya tayo. May nagmamahal po sa atin at yun po ay ating Diyos. Dapat kayo, so pag sinabing dapat, it's a must, hindi siya optional. Bilang mga lingkod at anak ng Diyos, dapat daw tayo ay mapagmalasakit. Maganda ang kalooban na mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. So, ibig sabihin sa lahat ng gagawin natin, let's us be Christ-like. Okay? At gagawin natin yon, resulta yon ng kaliwanagan ng Diyos na sumasa sa atin. Okay? So, hindi yung mawawala sa atin. Dapat nakikita yon. Dapat hindi yun tinatago. Ipinapakita natin yung para magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Conclusion. Lahat po tayo, basahin natin to. So, John chapter 15 verse 1, tas jump tayo sa 16. Ang tunay na puno ng ubas, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapaglaga. Amen. So, yung 16 ko na wala. Sino kakabasa ng 16? Teka lang ha, maganda yung 16 eh. John chapter 15 verse 16. Sorry po, hindi ko na i-copy paste. John 15, John 15, 16 na. John 15, 16. Okay, so sa 16 po, basahin ko po kung meron po kayong salin nyo. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, kay Jesus Christ sa pangalan, ay maibigay niya sa inyo. So, ini-expect ni Jesus Christ na magbunga tayo. Natandaan ko lagi ko yung tatandaan yun sa senior ni Sister Che dati sa
devotion natin. Totoo po yun. Bilang mga lingkod, anak ng Diyos, kailangan natin magbunga. Yung bunga na yon, ibig sabihin, nagdi-disciple ka. Ibig sabihin yun, may nasisharean ka ng tungkol kay God, at yung nasharean mo, tumatatag kay God, at magsishare din yun. Hanggang magsishare, ibig sabihin, hindi humihinto. Okay? Yun po ang ine-expect sa atin ni Jesus Christ. Continue po na magbunga para sa ating Panginoon, at anuman daw, ibig sabihin sa paglilingkod natin sa Diyos, anuman, okay? Kahit ano pang hingi mo sa Diyos, nang naayon sa kanyang kalooban, anuman hingi natin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus Christ, ay ibibigay niya. Okay, so praise be to God. So, ngayon po is, babasahin ko lang po yung babasahin ko na lang po yung sa testimony ko kung bakit ito yung naging share ko na sa title. Kasi po nanaginip ako noong July 9. Andiyan ba sa July 9 yata yun? Tama, July 9, madaling araw. Ang ganda ng panaginip. Actually, dito sa panaginip, kakat-kat ko na lang po Doon sa panaginip, parang yung, hindi ko nasasabihin ko sino mo nandun sa panaginip. Yung servant of God, galing siya sa kaharian. Tapos parang lumabas siya sa kaharian, tapos dinala siya dun sa kadiliman. Nung nandun na siya sa kadiliman, nakita niya kung gaano kalungkot yung mundo. Nakita niya kung gaano kagulo sa mundo. Na nagkakasala yung mga tao. At habang naglalakad siya, alam niya na may kasama siya. Tapos hanggang naririnig niya yung mga pinag-uusapan ng tao, na ang mga tao at may nagsasalita, kumbaga still voice, nagsasabi na maraming mapapahamak dahil sa sexual immorality, kasalanan, at kasinungalingan. Which is totoo po. Ibig sabihin po na maraming mga tao ang mapapahamak. Hanggang umulan ng malakas, tas yung lingkod ng Diyos na yon, sa sobrang takot niya, sa sobrang lakas ng ulan, madilim yung lugar, naliligaw na siya. Hanggang napansin niya na may pinatong siya sa ulo niya na itim, lalo na siya naguluhan. Tapos, nung nandun na siya sa isang lugar, hindi niya na nakikita yung kasama niya. Mag-isa na lang siya. Tapos lalong lumakas yung bagyo, lalong lumakas yung unos sa buhay niya, lalong lumakas yung ulan. Pero ang ginawa ng lingkod ng Diyos, tinanggal niya yung takip doon na itim sa ulo niya. Hanggang nagtiwala siya kay God, tas kumbaga parang sa sobrang bilis niya. Ibig sabihin yung pagiging mahina niya, bigla siyang bumilis, bigla siyang lumakas, bigla siyang kumbaga yung parang lumipad, parang ganon. Tapos lumiwanag, tapos yung pagsabog ng liwanag, may nagsalita. Sometimes, basta yung parang sinabi sa panaginip, sometimes, you need to be alone to know who you are. Tapos yung lingkod ng Diyos na yon, tumingin siya sa taas, tapos sinabi lang niya, kasi umiiyak siya, sinabi lang niya, nagagawin niya kung ano ang kalooban ng Diyos kahit anong mangyari. Pero nalulungkot siya na alam niya sa mundo ay maraming naiwan na mapapahamak. So ano pong sinasabi ko dito? Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Time will come po, minsan mahina lang yung ulan, minsan palakas ng palakas yung mga problema na dadaanan natin, minsan naguguluhan tayo, maliligaw tayo minsan ng landas. Minsan po may nakatakip dun sa atin. Ano po yung takip na yun? Maaring kasalanan, maaring takot, minsan dinidisip tayo ng kaaway. Sinasabi niyang mahina ka, hindi mo kaya yan, hindi mo yan mapaglalagpasan. Pero the moment na akala natin mag-isa na lang tayo naglalakad, tandaan natin, yun ay yung time na kasama talaga natin ang Diyos. Okay? Every second of our life kasama natin ang Diyos. Pero minsan, hindi natin talaga marinig yung boses ng Diyos. Bakit? Kasi nga napapaligiran tayo ng kaguluhan. Minsan masyado tayo naging focus sa trabaho, minsan naging focus kami siya sa relasyon, minsan masyado ka naging focus sa mga bagay-bagay na nakalimutan mo na ang dapat maging focus mo ay si God. Pero, kaya nga po sabi ko sa inyo, mahalaga ang personal devotion kay God para malaman mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At sinasabi ko lang po ito, na tayo po, ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Na merong makapangyarihang liwanag na nasa loob natin at sasabog at makikita lamang yun sa mundo kung magtitiwala tayo sa Diyos. Po, tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Purabasaka sayarabasiya rababaka. Parababasaya rababaka. We praise and we adore you, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita
na nagpapaalala sa amin kung sino po kami, Panginoon. Sa dakila niyong pagmamahal, Lord, Panginoon, tatayo po kami, Lord. Ikakalat po namin ang kaliwanagan niyo sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Lord, hindi po namin kaya kung wala ka. Kaya po, Lord, nagpapakumbaba po kami every second of our life, Lord. Be with us. Manahan ka na po sa amin, O Holy Spirit of God. Ano man pong karumihan namin sa isip, salita, sa gawa, pakalinisin niyo po kami ng banal na dugo ng inyong anak na si Kristo. At nawa po ang liwanag na nilagay niyo sa puso namin po ay lumiwanag sa lahat ng mapupunta namin, Lord. Husayarababa akasakiyarabaka. Fill us with thy Holy Spirit, Lord. Tulungan niyo po kami mga tunay na lingkod niyo, Panginoon ko. Tulungan niyo po kami maglingkod na may pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa kapwa namin, Lord. Usayararada sika akara ukasayaramaka. Usayarada sayaraba ikasiyarabaka. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, God, na mamuhay po na may kabanalan, Lord. Tulungan niyo po kami malagpasan po anumang bagyo, malagpasan po anumang mga balakid sa buhay namin na nagpapahinto sa amin, Lord, nagpapahina sa amin sa paglilingkod sa inyo, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, at tulungan niyo po kami, God, lumipad, Panginoon ko, sa pananampalataya, Panginoon ko, sa inyo, Panginoon ko. Susasayara o kasayara dadasiyara babaka, ikarama akasiyara baka. At Lord, itinataas din po namin kung sino man po makapanood nito, Panginoon ko, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord. Hindi po namin kaya, pero kaya niyo, Panginoon, magpakita sa kanila, Lord. Touch their heart, Lord. Touch their life, God. Na makita nila, Panginoon ko, na tunay kang Diyos. Tunay kang nagmamahal, na may kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan kung lalapit lamang sa inyo. Yarasika akasayarabaka. Lord God, itinataas po namin lahat po ng pamilya, mga mahal namin sa buhay, lahat po ng kakilala namin, Lord. Kasambahayan, katrabaho, kaibigan namin, Lord. Ikaw na po ang bahala, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord. Kalakasan ng loob na nagagaling sa inyo. Anointing of the Holy Spirit. Anoint our lips, God. Tika sa ika akasayaraka. Let our body be thy empty vessel, holy and blameless for your glory, God. Tulungan niyo po kami, God, na magamit pa po sa buong mundo, Lord, na maikalat po ang inyong salita. And Lord, we all humble ourselves, Lord God, and we're bringing back all the glory, adoration, and love and praises to you alone, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Tinatawagan ko po si Pastora Divine para po sa closing prayer. Praise to God po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. May naunawaan po bang bawat isa? Amen. Amen. Kilala niyo na po ba kung sino kayo? Amen. Baka po matagal na tayong Kristiyano, hindi natin kilala kung sino tayo. Lagi nating alalahanin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya mamuhay tayo araw-araw na talagang tunay na mga anak ng Diyos. Kung yung mga panahon po nila Pedro, ay lagi pong sinasabi ng mga Israelita na sila lang yung mga pinili ng Diyos. At lagi nilang minamaliit yung mga hintil. Nais nilang gusto din sumunod sa mga kautusan. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoong Yesus, dahil sa banal na dugo ng Panginoong Yesus, sabi sa salita ng Diyos, dahil inibig ng Diyos ang sanlibutan, hindi lang po yung mga Israelita, hindi lang po yung mga Hudyo, kundi tayong lahat, kahit hindi po yung galing sa lahi ng mga Israelita na yan, kahit tayong mga hintil, tayo po ay mga pinili ng Diyos. At sabi sa salita ng Panginoon, ginawa niya tayong mga anak niya dahil po sa ating pananampalataya. At sabi nga po ng isang pastor, kung kilala mo kung sino yung Diyos mo, hindi ka mangangamba. Kung kilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, wala kang dapat ipangamba, wala po tayong dapat ikatakot. Kaya lagi nating alalahanin yan, anak ako ng Diyos. Anak ako ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen po. Nawa yung mga salita ng Diyos na ating pong narinig ngayong hapong ito ay hindi lang pong iiwan sa kwartong ito. Talagang i-meditate natin kung tayo po ay kinakausap na ng Panginoon. Kung ang banal na Espiritu ay may ginagawa at kinikilos niya ang puso natin. Sa paglabas natin hanggang mamayang gabi, hanggang bago tayo matulog, hanggang bukas, i-meditate po natin yan. Kausapin natin ang banal na Espiritu. Hayaan natin, Holy Spirit, patuloy niyo po kayong kumilos sa buhay ko. Nais ko po araw-araw mamuhay ng nais niyo po, Panginoon.
Dahil malapit na po dumating ang Panginoon at kailangan maging handa po ang bawat isa sa atin. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, karapat-dapat ba tayo ngayon na pumasok sa kaharian ng Diyos? Kung i-evaluate natin ang ating mga sarili, pagdating ko ba sa langit matutuwa ang Panginoon sa akin? Talagang i-welcome niya ba ako at bubuksan niya yung kalangitan sa akin? So, may mga bagay po na ginagawa natin na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kaya, hingin natin sa Panginoon, linisin niya tayo, patawarin niya po tayo, at talagang hingin natin sa banal na Espiritu, kasi siya po yung tutulong sa atin, wala na pong iba. Ang banal na Espiritu, ang siyang lilinis, ang tutulong sa atin para mamuhay tayo na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Amen? So tayo nga pong lahat ay tumayo, at hayaan natin sa hapong ito na patuloy tayong, ang banal na Espiritu, ang kanyang presensya ay patuloy po na kumilos sa ating mga buhay. Hindi po natin kaya. Dahil sabi po sa binasa natin kanina, ang kapangyarihan ni Satanas ay nandito po sa mundong ito. Pero sabi din sa binasa natin kanina, na mas makapangyarihan yung Diyos na nasa atin kesa sa anumang kapangyarihan meron ang mundong ito. Hallelujah! Pangako po yan ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang kinakaharap natin ngayon, ano man nagpapahirap sa atin ngayon, pag nagtiwala tayo sa Diyos at hindi tayo hihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Dahil pangako yan ng Panginoon sa mga anak niya. Kung kinikonsider natin na tayo anak ng Diyos, hallelujah, asahan mo, magtatagumpay ka. Aasahan ko na magtatagumpay ako. Dahil hindi tayo susukuan ng Panginoon, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Sabi niya sa kanyang salita, humayo kayo, sasamahan ko kayo hanggang sa matapos yung mundong ito. Hallelujah, pangako po yan ng Panginoon. Ang sino mang nagpapatuloy sa Kanya, mararanasan ng mga taong ito ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil tunay buhay ang Diyos. Hallelujah. Dahil yung Diyos na pinaglilingkuran natin, dakila siya. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, makapangyarihan siya. Habang binubulay-bulay ko po yung salita ng Panginoon sa lumang tipan, laging sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan. Kahit yung Diyos ay lagi niya pong sinasabi, siya yung Diyos na makapangyarihan. Kaya huwag nating pagdudahan ang kakayanan ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayong pagtagumpayin ng Diyos, mga anak ng Diyos. Hindi tayo kawawa, hindi tayo talunan. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Hallelujah. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos, sapat ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano man ngayon, ang mga kasinungalingan ang ginagawa ng kaaway, nilalagay niya sa kaisipan mo ngayon, hindi yan totoo. Pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Pakinggan mo yung ginagawa ng banal na Espiritu sa puso mo. Hallelujah, hallelujah. Nais ngayon sabihin ng Panginoon, anak ka niya, anak niya ako. Hallelujah, kay higit ka na makapangyarihan kesa sa anumang kapangyarihan dito sa mundo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Napakadakila nyo, napakabuti nyo, makapangyarihan nyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Wala kayong katulad, O Diyos. Maraming salamat sa inyong salita sa hapong ito. Sa isa pong assurance na ibinibigay niyo po sa amin. Magtatagumpay kami sa mundong ito, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano man po yung mga pagsubok, ano man po yung mga temptasyon, ano man po yung mga pagbagsak, magtatagumpay kami, Panginoon, dahil sa biyaya niyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, araw-araw, hingin natin sa banal na Espiritu na samahan tayo. Hingin natin sa banal na Espiritu na iparanas niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan natin ngayon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi sa kanyang salita, at kahit ngayon nararanasan natin, lumalala na ang mundong ito. Hallelujah. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, ito'y patuloy na magsusustain sa atin. Ito makapagbibigay sa atin ng kalakasan na tayo'y makapagpatuloy. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Tunay ngang buhay kayo, Holy Spirit, na nasa amin sa mundong ito, Panginoon. Thank you po, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging closer sa inyo, Holy Spirit.
Hallelujah. Awitin nga po natin yung kinanta natin kanina. Sa presensya mong banal, ako'y mananahan. At wala nang ibang patutunguhan, tanging sa presensya lang ng banal na Espiritu. Nais mo bang magtagumpay? Nais mo bang masunod ang kalooban ng Diyos? Manahan tayo sa presensya ng Holy Spirit. Dahil ipaparanas niya sa'yo, ipapakita niya sa'yo na ang taong nanananahan sa kanyang presensya ay hindi niya bibiguin. Hallelujah, hallelujah. Sa presensya mong banal tayong lahat. Presensya mong banal, ako'y mananahan, mananahan, at wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya mo banal. Sa simula po sa presensya mong banal, sa presensya, yes Lord, siya mong banal, sa presensya nila mong Panginoon, mananahan, mananahan, at wala nang ibang dapat na patunguhan sa presensya mo banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon, hallelujah, naroon ang mga yakap niyo, Panginoon, naroon ang yakap niyo, nakikita ko, yes Lord, kalwalhatian niyo sa presensya mo banal. Naroon ang iyong pag-ibig, naroon. Sige po, sabihin natin yan sa banal na Espiritu. Naroon ang kanyang mga yakap sa tuwing lumalapit tayo sa presensya niya. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakikita ko kalwalhatian niyo sa presensya niyo banal. Sa ulit pagkakataon naroon, naroon, yes Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Holy Spirit, nakikita ko, kalwalhatian niyo, sa presensya niyo banal, sa presensya mo banal, sa presensya niyo banal, sa presensya niyo banal, sa presensya niyo banal. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyong presensya, Holy Spirit. Salamat sa inyong kapangyarihan. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong mga yakap, Panginoon. Salamat sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala na po kami ibang tatakbuhan. Wala na kami ibang pupuntahan. Pag kami, Lord, ay lugmok na, lalapit na kami sa inyong presensya, Panginoon. Pag kami maraming iisipin, Panginoon, lalapit na kami sa inyong presensya, O God. Dahil alam po namin nakakatagpuin niyo po kami, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito, O Diyos. Sa panibagong na namang mensahe, sa panibagong pagsama, sa panibagong paggawa niyo sa buhay namin, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, O Diyos, na hindi lamang po sa araw na ito pag nasaan po namin kayo, kundi araw-araw, Panginoon, yan yung isisigaw ng puso namin, ang pagnanasa namin na maranasan ng inyong presensya sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po, O God, sa bawat panahon ibinibigay po ng inyong mga anak sa bawat araw, O God. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang kumadag po sa amin, O Diyos. Mangusap kayo sa amin, Panginoon.
Salamat po, Lord, at ang sino man, Panginoon, may mga pinagdadaanan ngayon, alam ko po na sila po ay kinatagpo nyo na, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos, dahil tapat ang pag-ibig nyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa lahat ng mga ginamit nyo, pagpalain nyo po sila, O Diyos, siksik, liglig at umaapaw, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, pamilya nila, O Diyos, hallelujah. Ganun din po sa mga nakikinig sa live, nakakasama namin pa at makikinig pa, Lord. Kayo rin po patuloy na magpala sa kanila, O God. Ganun din po yung ibibigay naming handog para sa inyo, Panginoon. Kayo pong magpala nito. Gamitin niyo po ito para lumaganap pa po ang inyong kaharian sa lugar na ito, Panginoon. At marami pa pong kaluluwang maiabot. Bigyan niyo po ng karunungan, kaalaman, Panginoon, ang mga namamahala nito, O Diyos. Pagpalain niyo pong magbibigay, Panginoon. Maraming salamat po sa buong linggong ito, O Diyos. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo. Alam namin, magtatagumpay kami. Alam namin, Panginoon, na hindi kami kayang talunin ng kaaway, Panginoon, dahil mas makapangyarihan kayo. We declare that, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinagpapala din po namin yung bahay na ito, Lord, sa lahat ng kwarto, lahat ng kasama namin sa bahay na ito. Mula kay Kuya Mike, Panginoon, kay Ate Clarence, kay Alex, kay Ate Grace, Lord. Pagpalaan niyo rin po sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay nila at buong pamilya nila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa inyong presensya, Panginoon. Ang lahat ng mga papuri, pasasalamat, ang kalwalhatian, Panginoon, ay para lamang sa inyo, O Diyos. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa lahat. God bless po. Sige, God bless po. Paki-off na. Pati po yung light. Okay po. Bakit yung aking ulo? Sige, saglit lang po. Umupo muna tayo. Alright. Sorry. Sige, saglit lang po. Ate Che, hanggang ano oras po kayo? Hindi pa tapos?